Nagpakita na si James Harden sa Clippers pero hindi pa rin siya nakapaglaro versus Orlando Magic sa dahilan na inaayos pa ang paperworks nun sa trade. Kaya sinabi ko dati mga 24 hours pa nung last episode. Yung nagpapatilid kasi nun para makalaro si Harden sa Clippers ay yung isang team na sasali sa trade para yung isang pick doon maibigay dito sa Philadelphia. Base sa report ni Woj, OKC ang team na yon. Binigay ng Clippers ang kanilang 2027 first round pick na swap at binigay naman ng OKC ang kanilang 2026 pick sa Sixers. Kapag naayos na lahat yung paperworks at mabigyan ng clearance si Harden, pwede pa siya makaabot versus Lakers. Ilang oras pa naman yun. Kapag hindi naman umabot versus Knicks na dahil may mahabang pahinga doon ng Clippers. Ang Lakers 11 losing streak na sa Clippers since 2020 pa. Parehong team merong hindi pa sigurado kung makakalaro sa kanilang main players. Sa side ng Clippers, back-to-back yun. Kaya alam nyo na kung bakit. Sa Lakers naman, merong mga players doon ang may injury pa. Si Rui Hachimura reported na merong injury sa mata. Si Jared Vanderbilt naman, i-re-evaluate after ng 2 weeks. Doon pa malalaman kung kailan siya makakalaro. Yung game naman na yun versus Lakers, pagkakataon kay James Harden para i-silent yung critics niya. Pagkakataon naman ng Lakers na tapusin yung losing streak nila sa Clippers dahil mahaba na rin kasi yun. Big game yung Battle of Los Angeles kung makakalaro si Harden, kung mabibigyan siya ng clearance. So malamang bukas pa ilalabas ang report na yon. Maraming analyst, scout, executive, commentator at iba-iba pa ang hindi believe sa trade kay Harden papuntang Clippers. Meron pang isang analyst na nanganganib na masuspinde dahil sa naging komento niya kay Harden. Sa ibang balita naman, si Kyrie frustrated sa slow start niya ngayong season. Sa dalawang laro ni Kyrie, dahil yung isa hindi siya nakapaglaro dahil sa injury, meron siyang average na 19 points, 4 rebounds, 6 assists per game. Bagsak ang kanyang field goal percentage, 39% at 16% lang siya mula sa 3-point area. Unusual number para kay Kyrie. Ang dahilan di umano nun, wala sa kondisyon si Kyrie dahil nung preseason nagkaroon siya ng groin injury, limited din ang practice niya nun. Base pa sa kanya kung nakapaglaro lang sana siya na maayos nung preseason, andun sana ang legs niya or kondisyon ng katawan niya sa opening week. Masaya pa rin naman si Kyrie dahil maganda ang start ng season ng Dallas kumpara nung unang dumating siya sa team. Sinabi din ni Kyrie na mababago ang role niya sa team ngayong season dahil na din sa lineup na meron sila. Ang isa doon maging backup kay Luka para magkaroon naman ng break na hindi laging kakailanganing siya ang maging number 1 scorer ng team. Meron si Luka na 39 points per game. Ang third leading scorer ng Dallas ay si Tim Hardaway Jr. na merong 19 points per game. So noong nakaraang season, hindi nag-complement ang maayos si Kyrie at si Luka. Kapag magkahiwalay silang naglalaro, maganda yung record nila kumpara sa magkasama. Sinabi din ni Kyrie na may iba ang role niya na mas okay din sa Dallas dahil kita naman na mas okay si Luka ang maging first option talaga. Sa ngayon si Kyrie merong pang injury sa paa at naka day-to-day status pa. Sa interview din ni Kyrie, parang dapat ata hindi sinabi to dahil paghahandaan ng ibang team. Sa 2 games ng Dallas, si Luka ang tumatapos ng game. Base din kay Kyrie, para mag-complement silang dalawa, may isang play pa ang inaayos dun. Ito yung 1 and 3 pick and roll. Mismong galing sa kanya na hindi pa masyado nai-involve sa play na yon dahil mostly si Luka ang nakaset sa PNR. Last season pa sinusubukan yon kay Luka at kay Kyrie. Hindi pa ganun nangyayari. Base pa kay Kyrie, doon kasi malalaman talaga ang magiging role nila kapag nakuha nila yung ganung setup or ganung play. Mostly kasi ngayon, naka half court setup ang Dallas. Yung 1 and 3 pick and roll na yon ay ginagamit na play nila LeBron at Kyrie sa Cleveland. So ang alam ko lang doon kaya 1 and 3, point guard at small forward. Parehas nga lang point guard si Luka at si Kyrie pero ganun din ang concept nun. Yun ang panapat ng Cleveland dati sa PNR ni Steph at ni Draymond bago pa dumating si Kevin Durant. Dahil si Kyrie at si LeBron parehong scorer, sinabi din ni Coach Tyronn Lue, yun ang kanilang main play sa Cleveland dati pa. Kung maalala nyo pa yung play dati ni LeBron at ni D'Angelo sa Nuggets nung opening day, ganun ang balak gawin ni LeBron, hindi nga lang nakuha ni D'Angelo, itinira. Sa PNR kasi ni Kyrie, may iba-iba siyang ginagawang version doon, kaya naging deadly play yon sa Cleveland. Sa Dallas naman, dahil andun si Luka, mas magkakaroon ng magandang setup sa pagitan nilang dalawa nitong si Kyrie.
Sabi nga dati ni Coach Steve Kerr, doesn't matter ang switch sa PNR kung katulad ni MJ at Scottie ang nasa pick and roll. Ang hahabulin mo na lang yung vulnerable target. Sa side kasi ni Luka at ni Kyrie, pareho silang scorer at may jump shot. Kaya din kasi ni Kyrie na mag-setup ng screen. Ginagawa niya yon dati sa Cleveland.